I am Mr. Romar Chuka and my background is currently a big green screen. No? But in reality, my background, binabago nyo kasi ine-edit pa to eh. So magpapalit talaga, baka gumagalaw po ang background habang ano. So, pero my real background is I'm known as the Catholic comedian. Kahit na ganito po yung mukha ko, kahit wala po kong gawin, tatawa pa rin yung mga tao dahil nakakatawa po yung mukha ko. I call myself a social media missionary. So, hindi lang siya porket content creator. Kasi content creator I guess, ang dami ng mga sinasabi na content creator sila. Pero parang ako, para siyang content creator but with a purpose and with catechesis snacks, diba? And with meaning, kumbaga. Ganon ang Advent, pinahintay ko kayo. Because Advent is, to wait din, di ba? Yung kahulugan sa akin ng Advent, siguro maikukwento ko na the other week nung Friday, dumating ako galing Bukidnon, may flight ako galing Cagayan de Oro papuntang Metro Manila. Tapos paglapag ko ng Metro Manila, may pictorials muna ako and then nag-attend ako sa Catholic Social Media Summit. Tapos, I made sure na umalis ako ng 4:30 p.m. Mag-book ako ng Grab. Yung talk ko was 7 p.m. sa Novaliches. Imagine mo, that's Pius XII sa may bandang UN Avenue, tapos Novaliches. Sinabi ko kay Father, yung nag-invite sa akin na dadating yung Grab ng 6:30 p.m. doon sa sa location. Sabi niya, sige, buti yan kasi may 6:30 p.m. mass pa. Ang talk ko 7 p.m. Aba, hindi naawa ang Diyos nung time na yun. 8 p.m. ako nakarating dahil sa sobrang traffic. And alam mo yun, pagdating ko, sinabi ko sa mga, sa audience na, yung 1 hour po na naghintay kayo, that's part of my Advent recollection for you. Kasi, di ba, parang pinroses ko eh, what did you feel? You felt uneasy. Ako din, I felt so uneasy because there are things in life that are not in our control, Nax, di ba? Pero, yung mga bagay na yun, hindi natin ine-expect. Para sa akin, Advent is waiting but also preparing. And I think in terms of preparing, part of it really is silencing. Kasi hindi mo mapapansin na nandyan si Lord kung hindi ka manahimik. No? So, yesterday nung nasa Boracay ako, I made sure na manahimik ako. Wala lang, para ma-share ko lang na nag-Boracay po ako yesterday. Nangihiram ako ng sasakyan. Wala akong sasakyan, hindi ako mayaman, wala akong 42 luxury cars. No? Tsaka hindi ako bumibili ng sasakyan dahil sa payong. Pero yung nanghihiram tuloy ako ng sasakyan and ginamit namin yun para mag-gig sa isang wedding sa Tagaytay. Pagbalik namin, hiniram ko pa rin yung sasakyan and then may susunduin sana akong friend. And then what happened was, pagkasundo ko sa friend ko, nandun na, sabi niya, Romar, sasabay yung mga friends ko rin na. So, sige, game, may sasakyan naman ako. Tapos biglang 3 meters pa lang, naghingalo na yung sasakyan. Tapos para sabi ko, sorry mag-commute na lang kayo. Yung kasama ko, sabi niya, sige Romar, samahan kita. Ikot ako, hanap ako ng mga pwede mag-ayos. Tapos biglang wala pala, walang may alam kasi Ford Escape. No? Hindi natin sponsor ang Ford, no? Pero hindi ako maka-escape, pun intended, mula sa situation na yon kasi walang marunong mag-ayos kasi mga 2006 or 2000 na model yung hinihiraman ko. Punta ako dun sa may nag-aayos ng motor. Tapos biglang pina-check ko, sir, hindi talaga kaya. Pumunta ako, tapos sabi nila na, ay sir, alternator. Pero since automatic yung sasakyan, kailangan ito. So parang ako, my goodness, wala akong pera, wala akong cash or anything. Meron naman credit card kahit papano na hindi sponsor again. Yung nangyari during that time was I had to wait for a few hours. So para siyang, wow, napaaga ang aking Advent. September to nangyari eh. And then I contacted my friend na taga Marikina. Sabi ko, Angel yung pangalan ng friend ko. Buntis siya nun. Tapos sabi niya, Angel, pwede bang may makonect ka sa akin na taga Marikina kasi nasiraan ako sa Marikina right now. Tapos, kinonect niya ako kay Angelo. Tapos parang ako, what? Bakit puro anghel yung mga tumutulong? Angel na nga yung pangalan ng friend ko. Tapos, kinonect pa ako kay Angelo na may-ari ng isang talyer sa Marikina. I had to wait a few hours, pero nararamdaman ko na kahit buntis si Angel, pinuntahan niya ako. Yung experience na yun, I really had to wait during that time.
Tapos, nag-contact ako ng mga tow truck, yung mga ganon. And then, first time ko na ma-tow yung sasakyan. So, nakaalis na si Angel kasi kailangan niyang umuwi. Tinow yung sasakyan. Alam mo yung feeling ko na, ganito pala yung feeling ng parang Poong Nazareno na, kasi nakatungtong ako dun sa, tapos iba yung view mo. And, yun, malapit lang naman yung talyer, pero hindi naman kaya na matulak. So, I had to go sa gabi, umuwi na lang ako, iniwan ko yung sasakyan doon, and then I had to have it repaired. I had to wait the entire day. Kailangan magbayad ng bagong alternator, 17,000 pesos, no? And then, kailangan magpalit ng bagong baterya, mga 5K ata yun, and things like that. Pero, it was such an inconvenience, no? Ine-expect ko, nagagala lang ako pero biglang, boom, life hits you hard. Nung natapos na, mga bandang 1 p.m. or 2 p.m. yung pag-aayos, sabi nila, "Sir, paano mo babayaran?" Sabi ko, "Credit card." So, nung credit card na ibabayad ko, sa-swipe na sana sa terminal, tapos biglang, "Ay, sir, hindi po naka-charge yung terminal." So, I had to wait again. And then, nandun yung si Angelo, pero nandun yung may-ari, si Kuya Bong. Sabi ni Kuya Bong, "Ano po mo name nyo?" Sabi ko, "Romar po." Tapos sabi niya, "Alam mo, Brad, yung sasakyan mo na yan, kailangan bantayan." Tapos sabi ko, "Ay, hindi ko po sasakyan yan eh." Tapos sabi niya, "Well, kailangan mo rin still bantayan yung sasakyan kasi medyo luma-luma na. Bili ka kaya nung voltmeter para malaman mo kung kunwari 12 volts yung something nung sasakyan, may kailangan kang ayusin. Tsaka pag kunwari namatayan ka ng baterya somewhere, ipa-charge mo lang somewhere, patayin mo aircon, makakauwi ka," yung mga ganon. Tapos, wow, unsolicited advice. Tapos sabi niya, hindi ko lang alam kung paano nag-move yung usapan namin from that to the point na sinasabi niya na, "Alam mo, Brad, tumutulong ako sa mga madre sa Regina Rica sa Tanay." And then, napashare siya na he had 3 months doon sa talyer na 0 yung sales. Yung parang desperado na siya, nagpahingi siya ng prayer doon sa madre. Tapos biglang, on that day, parang biglang nagmilagro, nakabenta siya ng parang 10 sasakyan at isa pa doon, L300. So parang sabi niya, "Romar, biruin mo, nakabenta pa ako ng L300," yung ganun. So parang ako, I was so amazed. Basta pag humihingi lang siya ng tulong sa ano. And then ako, natutuwa ako kasi parang siyang 1, customer service. Tapos 2, parang biglang friendly advice. Tapos biglang sabi niya, umakit ako ng Tanay, hindi ako may-ari ng talyer doon, kundi driver ako ng mga madre, yung parang golf cart nila. Ako yung nagtutour doon sa ano. Kilala na nga ako ng mga madre. Dati, sinisita pa ako ng gwardiya na may CCTV. Tapos pag dumating, hindi, andyan si Kuya Bong, siya yung mag-aayos nung lahat ng mga sasakyan. Kung may kailangan ipabili yung mga madre na bagong aircon, siya yung bibili, etc. So, ako, natutuwa ako. Na nakalimutan ko na nasa talyer ako. And then, I think, what gave me joy, na-realize ko nung pagkabayad ko ng credit card at nung bago na yung loob-looban ng sasakyan, pag alis ko ng talyer, hindi lang yung sasakyan yung naayos, kundi yung puso ko rin. Naks. Pero yun, parang it gave me a joy that is different. When you think of joy, it's almost always the loud joy. Woo! Tara! Game, game, game! Pero sometimes there is a joy, ika nga, in the words of the commercial ni Michael V. J-O-Y, joy in my heart. Deep, deep down in my heart. J-O-Y, joy in my heart. Deep, deep down in my heart. Hindi natin sponsor, pero malalaman natin na yung joy, totoo siya kapag parang tahimik pala. Yung hindi siya yung loud. Kasi the loud is very ephemeral. Tama ba yung word ko? I-search na lang kung tama, no? Pero parang minsan it just dissipates, no? Pero there is that different kind of joy that is just, I guess, eternal, that is very peaceful. So perhaps yung akin, kung pinag-uusapan ko yung joy of Advent, allow yourself, or I'll allow myself to relish in a joy that is, in the words of Saint Ignatius of Loyola, Jesuits, yung consolation. It's a movement towards God. Kasi diba, when you feel so happy, you think you are happy. Well, deep down, may movement away to God. Pero, iba na nga yung joy na happy ka out loud, pero may movement towards God. Pero the challenge is, yung malungkot ka, yung tahimik yung buhay mo, pero you know that it is a movement towards God. Yun yung mas mahirap hanapin na uri ng joy, pero I think yun yung joy that lasts. So imagine mo, yun nga, sa simpleng kwento ng talyer na akala ko ang sasakyan lang yung maayos, yung faith life ko pala. Kasi I was also in the middle of
a crisis during that time. People think na being in the limelight or being in the spotlight as a Catholic comedian with 1 million followers and all, na parang, oh, it's always happy. But people don't see that. I have a lot of questions as well, especially living with farmers doon sa Bukidnon. Natuto na nga ako magbisaya at lahat-lahat. Pero alam ko yung mga katanungan nila. Alam ko yung mga economic needs nila. Alam ko yung mga pangangailangan, ano yung mga dapat mong balansehin. Yung mga ganyan, it helps me reflect on what true joy is. It's not the loud joy. It's not only that, di ba? So go ahead. Ilabas niyo sa mga loudspeaker niyo yung mga Christmas songs at mga ganyan. Pero where is joy in the silence? And I think J-O-Y, joy in my heart. Deep, deep down in my heart. Wow! Ang bagay o tao na pinagmumulan ko ng saya recently ay Mario Kart, no? Naglalaro ako ngayon ng mga games na dati nung kabataan ko, hindi ako naglalaro naman ako nung kabataan ko, pero bumili ako ng sarili kong console ngayon na parang dala-dala ko kung saan-saan. And imagine mo, mga farmers sa Bukidnon, naglalaro kami ng Mario Kart sa sagingan. Sabi nila, uy, dadunin mo ang imong dulaan. Dalhin mo yung toy mo, yung laro tayo. So, alam mo yun, parang nagbabanding kami. Tapos sabi nila, uy, salamat kasi ngayon lang kami naka-experience ng computer game na ganyan kakulay kasi brick game yung alam nila. Pero para sa akin, the meshing of worlds. Kunwari, ngayon, wala ako sa Bukidnon for a month. Wala ako sa Bukidnon for a month. Iniwan ko yung keyboard ko doon sa isang farmer. Tapos sabi ko, aralin niyo lang muna yung mga ganyan. It gives me joy. It gives me kasiyahan knowing na ang mga bagay na meron ako hindi lang naman talaga akin eh. Salamat San Ignacio de Loyola kasi 'di ba sinabi nga ni San Ignacio yung word na detachment. And that is sobrang fixated ko, no? Parang I want this to happen in my life. I want a car by pagdating ko ng 30, gusto ko ng bahay pagdating sa ganito. Pero parang recently in the past few months, I'm more detached, no? Especially to the outcomes. And I just let grace flow. May dadating yung biglang speaking engagements ko, hindi ko akalain na dadalhin ako sa Boracay. Hindi ko akalain na parang next week lilipad na naman ako bigla sa Zamboanga. Tapos biglang may magko-contact sa akin na bago ako lumipad ng Bukidnon. Sir, pwede ka bang kidnapin muna namin sa O sabi ko, basta legal, no? Sa Bulacan para to give collection din. So, more of there is the grace of detachment ang nangyayari sa buhay ko. Walang isang bagay. Kasi parang more of there is peace in just, kung may dasakyan o di makakahiram, kung wala, edi mag-commute ka lang muna. Kung wala kang pera ngayon, edi mag-siomay ka lang muna, magbili ka lang muna ng Turk sa kanto, yun yung ibang hindi natin sponsor. I've noticed that I'm more detached recently. I used to have this sense of I want to control things. But the more that I realize that it's not me who's the boss here, but it's just God's project. It's just God who is in control. Doon mo ma-realize na there is actually abundance. Even in the poorest of the poor, there is abundance. No? There is an abundance of talent. There is an abundance of stories to tell. Only if you look. No? Kung tumitingin ka lang at nakikinig at nakikasalamuha sa mga taong palaging nalilimutan ng lipunan. There's this recent thing that happened to me as well na I was being bashed recently sa online post ko kasi gumawa ako ng cover ng Papuri sa Diyos at saka Itchy Worms. May gumamit ng content ko. So sabi ko, pwede bang i-unfollow nyo tong person na to tapos i-downvote nyo. So mas marami pala yung followers nito. Talagang sinugod nila yung content ko, bumaba yung mga ratings ko. And then parang in the words of the youth today, para akong ginaslight. Ibig sabihin ng gaslight is, ikaw na nga yung tama, pero pagmumukhain ka pang mali. Kasi sabi nila, itong person na to, kinuha yung content mo, pero ikaw din naman, Romer, kumukuha ka lang din naman ng content ng iba. Pero, I talk to lawyers, legally speaking, gumagawa naman ako ng something new. Kasi, Papuri sa Diyos at saka Itchy Worms. Tapos, kaibigan ko yung Itchy Worms, kaibigan ko rin ang Jesuit Music Ministry. So, anong problema ko doon? Kasi kung nakijamming ako with Itchy Worms. So, things like that, no? Ginaslight ako. And then, doon ako napa-question na, ano ba tong ginagawa ko? I think that experience of being bashed for the third time in my life. Kasi marami na akong times na nababash. Sabi ko, while I was experiencing that, in 2 weeks mawawala na to. Kasi ganun din naman yung nangyari before. And lo and behold, parang in 2 weeks nga, parang nawawala at
things eventually just, not necessarily plateau, but normalize, and you'll get through things, no? So, if there is a message for people who are undergoing shadows in their lives or questions, no? It's just a normal part of life. Mawawala din yan and things will, stabilize, no? Ang tawag sa akin ng mga farmers sa Sumilao, Dodong. Ikaw ang aming Dodong, Romar. Hindi ko alam kung anong ginagawa ko, pero sinasabi nila na, ikaw talaga ang source of happiness namin dito. Kapag board meeting, dahil gusto ko na matapos on time at kasi marami silang testification, no? Usap-usap sila palagi pag board meeting. Sabi ko, okay, magpaparaffle ako sa inyo kung matapos tayo at 3 p.m. So pag ko na rin napapansin ko, yung board meeting, medyo nagkakaroon na ng mga advertisement at saka chika-chika. So sabi ko, ops, t-shirt, kasi mamibigyan akong libreng t-shirt may raffle. So, yung mga ganun, na nabibigyan ko sila ng source of happiness. Or, yung nung minsan na pumunta kami sa farm, kung sila may bangin, no? Hindi naman bangin, pero yung parang pa-slope, maglalakad sila na nakatayo. Sabi ko, oh no, my feet, no? Mga ganun. Tapos, tawang-tawa sila, binidyo ako, kasi ako, sinlide ko siya. Kasi yung puwet ko ginaganon ko sa putik na ano. Tapos tawa sila ng tawa sa akin. And then I think yun yung, doon nang galing yung parang source of happiness ako na kung stress na stress sila, napapatawa ko yung mga kasama ko sa board of directors. Mga farmers din yun. Ito yung mga Sumilao farmers na nag-march mula Bukidnon papuntang Manila to Malacanang noong 2007. Yun, I think even ngayon may projects din kami with Shelter for Girls for those na abused. Kahit na nasa Angeles sila, and part naman talaga ng trabaho namin, connect with them regularly. Pero ako, I make it a point, napupunta talaga ako ng Angeles kasama yung mga kasamahan ko. Kasi iba pa rin yung seeing people in 3D as compared to purely online lang. Kaya ako natutuwa ako pag ini-invite ako sa mga Advent recollection kasi nakikita ko na kasi what you see as a content creator or social media missionary are just the numbers, the view. Once people say na, oh, Kuya Romar, followers mo ako. Tapos sabi ko, ba't mo sinasabi followers? Singular ka, dapat follower. Sorry, yung mga ganyan. Pero follower daw sila, yung mga ganyan. Nagiging real, nagiging tangible. It's as if the Word made flesh. Nako-connect no? Oh, grabe talaga. Hindi lang siya spiritual, kundi physical. I think why people feel so alone most of the time here is that they always are just stuck online. Hey, there's a life beyond the online life. There's also the life of, relishing the day, seeing the sunset, seeing yung, feeling ko nga Disney princess ako pag nandun ako sa Bukidnon. Kasi nakaupo lang ako, laptop doon, tapos biglang may tatawid na baka, may tatawid na kambing, may 3 bibe akong nakita, masaya, mga bibe. Yung mga ganun. So, doon ko nare-relish na, take it slow. And then doon mo ma-realize yung joy na, hindi ko pala kailangan ng mga butang or mga gamit or mga bagay to although tao rin naman tayo, gustuhin mong bumili ng bagong tsinelas, bagong sapatos or what not, pero ako mas let things flow and then let's see where it goes. Yon ang reminder ko, huminga. Anyway, so ako more of simple reminder ko is manahimik kayo ng Pasko. Itong Advent is a season to wait, is a season to prepare. I clearly remember the words of my great teacher, si Mr. Pagsi. Sinasabi niya palagi sa amin na this Christmas, the hush, hush, hush instead of the rush, rush, rush. Final reminder, Merry Christmas, di ba? Alam ko paparating pa lang, sorry, third joy pa lang. Pero marami nang nagki-Christmas shopping pag ganitong panahon. Marami nang kaya nga traffic di ba? Pero Mary, Christ, and then Mass. There's Mama Mary, and then nandun si Christ. Pero important, you also go to Mass to also celebrate with the community. Because our faith does not end with just us believing in the Lord na parang one directional lang. Hindi naman tayo one being, kundi tayo,
papunta din sa iba. So, allow yourself to relish the moment, to be thankful for the year that was, and to foster this relationship with the Lord, and foster this relationship with other people because they are also loved by the Lord. So, sabi ko, wala akong i-remind, pero yun yung aking reminder. And yun. Yun lang, tapos na tayo.